Hello mga kapare ko! Welcome dito sa Tech Podcast natin which is Tambay with Tech Talks, collab edition. Dumayo kami sa bahay or sa studio ni Sir RJ which is si GTT. Ngayon po natin guys ma-appreciate yung mga smartphone na to. Ito po yung ilan guys sa dati po mga... Malaki yung bahay nila, mamaya may uuwi akong gamit dito. Anyway, pag-uusapan namin ngayon random tech topics, AI, hot takes, at kung ano-ano pa para marinig natin yung opinion or general knowledge ni Boss RJ ng Gadget Tech Tips sa mga gantong usapin. Tingnan natin kasi maraming mga nangyayari ngayon like pagtaas ng RAM, pag-increase ng mga presyo ngayon dahil sa RAM at kung ano pang mga usapin. Mga more on general knowledge lang. Pero just common na usapan. Okay, so meron ako mga hinandang question dito na sasagutin namin dalawa. So more on ano lang talaga, usapang magtropa by the name itself and by the concept ng Tambay with Tech Talks. Magtotropa lang, usap-usap lang. So, unahin natin tanong, dahil nga nag-update ngayon ng price hike ang Poco and Apple, ano yung magiging opinion o magiging takes natin sa nangyari and also, ano ba yung magandang pwedeng gawin ng isang buyer or ng isang consumer sa nangyayaring price hike or price increase ngayong July. Kasi this July lang nagkaroon ng update. Nakita naman natin yung update kay Poco, kay Apple, and for sure, magsusunuran na rin yung Transsion brand. Ano yung opinion mo dito and also ano yung pwede nating ibigay na tips sa kanila para sa gantong problem? Siguro sa una, mas okay na maghintay muna tayo sa magiging... Kung magiging final na ba talaga yung presyo na yun, na ganong kataas. Meron pa naman mga available na mura pa na mga smartphone. Kung sakaling talaga naghahanap tayo ng bagong smartphone, sa tingin ko mas okay pa rin na bumili muna tayo ng yung mga last year model na mga smartphone. Kasi kung ngayon tayo bibili, medyo nakakagulat din yung kasi bigla-biglaan. Hindi man lang tayo nakapag-ready na kung nakabili tayo sana agad. Bigla na lang siyang tumaas. Kaya parang pansin ko lang din yan, medyo mababago rin yung pagtingin ko sa mga smartphone if ever na magpapatuloy. Ayun. Merong mga smartphone na dating sulit, feeling ko hindi na siya sulit. Pero may mga smartphone na baka maging sulit ngayon. Maging sulit. Dahil sa pagtaas ng presyo ng Poco. Yun lang yung nakikita ko. Let's focus doon sa part na mga smartphone before, hindi sulit, pero naging sulit ngayon. Pag-usapan natin yung Nubia Neo 5 GT, Pro GT, tama? Kasi meron din akong review na papalapit doon. And yung unang-una kong conclusion, nung ginagawa ko yung script, ginagawa ko yung review, hindi talaga siya sulit. Kumbaga, para sa presyo niya, and kung ibabangga natin siya sa Poco X8 Pro Max, talagang hindi siya kumbaga, kakainin siya ng Poco X8 Pro at saka ng Pro Max. Pero ngayon, dahil nga sa nangyaring price increase, mas naging okay siyang bilhin for the price. And also sa specification niya rin, shoulder trigger and something. Diba? Mas naging parang valuable siya ngayon. Unlike before na dinodominate ng Poco or ni Poco X8 Pro at saka ng Pro Max, yung usapang segment pagdating sa gaming at saka presyo, no? Alam ko meron kang ginawang review sa kanya lately. Hindi ko lang napanood yung whole, pero... lang yung isang clip lang siya. Napansin ko lang, if ever na magpapatuloy yung pagtaas ng mga presyo, ang maiiwan na gaming phone sa less than 20k, Nubia Neo 5 GT, yun. Sa global, by the way. Sa global version yun. Okay. Follow-up question, kasi merong mga kapare ko na nagtanong din before, and hindi ko rin nasagot, nasagot ko rin sa comment section, pero let's answer it dito mismo sa usapan natin, no? May mga nagtanong na kung naapektuhan ng global roam, maaapektuhan din ba ang China roam? Anong takeaways mo dito? Actually, yun yung iniintay ko kung talagang maapektuhan sila kasi nasa ibang market sila Sa ngayon kasi wala pa akong nakikitang pagtaas sa mga presyo nila. Pero ang isang sign na nakikita ko, hindi na sila bumababa talaga ng sobrang baba. Unlike before. No? Actually, ang takeaways ko dyan, for sure, maaapektuhan sila. Maaapektuhan siya, pero hindi ganon kataas. Kasi iba naman ang licensing ng China roam since wala naman silang binabayaran ng mga advertising, licensing, at kung anong-ano pa na kinakailangan nilang i-process dito sa Philippines. So, mostly, may increase pero hindi siya ganoon ka-taas kagaya na nangyari kay Poco na 7,000 to 11,000 pesos. Nakakagulat yun. Yung nakaraang review ko sa may Realme C100, 11K talaga yung presyo niya ngayon. Kasi yung naging price increase niya 11K sa... Hindi, yung tinutukoy mong smartphone na F8 Ultra. Ibig sabihin ba yun yung presyo ng RAM talaga sa physical niya pagka binili siya? Actually, yung price increase before, alam ko na pag-usapan na rin natin ito Napag-usapan namin to personally before
Pero ang parang nasabi mo sa akin ginagawa ni Poco, dinidelay niya lang. Kasi before, nagkaroon na rin ng pagpasok ng taas ng presyo. Kumbaga, nagkaroon na talaga ng problem before tumaas talaga yung presyo ng RAM dahil nga mayroong mga companies na hindi nagagawa para sa mga consumers, naging more on pro company sila na more on sa AI. Ngayon, anong nangyari, parang based sa discussion natin before, yung Poco, kumikita sila sa bulk orders. Kumbaga sabi mo, based sa usapan natin to before, like, ano lang naman, point of view ng isang consumer tsaka tech reviewer sa market. Also ikaw na meron kang background sa business. So, ano sa tingin mo nangyari ngayon na ngayon lang ba nag-increase si Poco? Kumbaga, dapat matagal na natin tong naramdaman pero ngayon lang nila binitaw at isang bagsakan. Hindi kagaya ng iba na nag-i-increase dahan-dahan. Ngayon sa kanila, inisimbagsak nila yung pagtaas ng presyo. Feeling ko dito sa may sa X8 Pro Series saka F8 Pro Series, hindi pa ganun kataas yung presyo na maybe dahil may balita na ng mga pagtaas ng presyo, di ba? Maybe all stock pa nila yun eh. O pwedeng meron pa silang kontrata sa manufacturer ng mga RAM na ganito muna yung presyo hanggang gantong date. Then after ng gantong date, tataas na. Ang pinagtataka ko lang dyan is, siguro naman meron pa silang mga old model na certain na bilang nung meron pa silang stock ng gantong model. Sana man lang kahit pa paano inubos mo nila yung stock na yun. Then if ever na magtataas sila, doon na sa mga new stock nila, hindi syempre. Alam ko naman sa business perspective talagang since medyo hype yung series ng X at saka ng F, baka ganun yung nangyari. Now, meron akong hinandang mga question, which is meron tayong at least 5 segments dito, and then meron din tayo dito mga quick question. At titingnan natin kung ano yung pinaka-general knowledge ni Gadget Tech Tips sa mga question na to. Ito, hindi pa niya to nakita. Actually, meron ako medyo mga nasabi sa kanya kanina, pero tinitingnan ko lang talaga kung ano yung pinaka-general knowledge namin dalawa dito. But yung mga sasabihin kong question dito is general and also more on perspective ng isang tech reviewer and consumer yung gagamitin namin basis sa pagsagot nito. Okay? So, kung meron dyan mga brand or mga promodizer na nanonood sa video na to at medyo magiging harsh kami, bahala kayo dyan. Anyway, unang tanong, kung bibili ka ng phone ngayon, ano ang unang titingnan mo? Camera, performance, battery, or presyo? performance. Performance. Ayan. Okay. Bakit performance? Mostly kasi pagka ang performance natin okay, ibig sabihin malakas yung performance niya, maganda yung chipset niya. Doon lahat kumukuha. Sa camera, yun yung magiging output niya. Kung ano yung magiging resolution niya, kung ano yung magiging resolution ng video, yung kakayanin ng megapixel ng camera, or even sa may battery. Kahit hindi ganun kalaki yung battery, kung maganda yung chipset na maganda yung optimization ng software, saka ng chipset, doesn't matter yung iba eh. Pero, meron tayong exception, no? Yung perspective natin sa performance part is dun sa mga consumer na kumbaga yung ceiling ng budget nila medyo mataas, no? I mean, hindi naman siya situational. Tama naman as a consumer na talagang i-AI natin gamitin yung phone natin ng pangmatagalan, hindi tayo mag-upgrade after 2 years, 3 years, performance talaga yung magiging base. Ngayon, kung syempre for sure may mga magtatanong, paano naman kami ng mga budget user lang? So, obvious yung sagot doon na magpo-focus tayo sa part ng presyo. And then, doon lang natin mapipilter or malilist down yung mga phones na pasok para sa budget or sa presyo or doon sa gusto mo na price range na. It depends din kasi talaga sa budget. So, magiging yan lagi, contradicting, pero yun, ang perspective ni Bossing is para sa mga long-term user and then yung meron namang iba dyan na ang perspective is for the budget. So, naman, no? Parang lang siya, it depends kung anong klase ka or type ka ng user. So, next question natin. Ano ang pinaka-common na maling paniniwala ng mga tao kapag bumibili ng smartphone? Siguro nakikita ko sa mga comment, Dami. siguro sa perspective ng isang Infinix user. Yun. Minsan kasi pag sinabing Infinix, sasabihin nila, mabilis malobat. Siguro ang isang pagkakamali doon is maybe ang gamit ng isang user is talaga namang mahina, talaga namang may problema sa battery. Yung maliit yung battery niya, mabilis siyang malobat. Ang mahirap lang tingnan is yung general. Pagka sinabi na Infinix, minsan sinasabi nila, mabilis malobat. Paano naman yung ibang Infinix sa totoo namang maganda talaga? Isa dadami sila. Isa pa niyan,
Poco. Poco. Deadboot Pag daw. sinabing deadboot, pag sinabing Poco, deadboot. Settings na yan before, kumbaga naging setup yan before dahil nga totoo naman sa X3 series nila, dami talaga na deadboot. Di naman natin may kakaila yun dahil for sure baka fault na rin nila sa manufacturing ng motherboard kasi mostly doon talaga nagkaroon ng problem and specific na variant unit and meron din silang mga issues kasi before sa pagbibigay ng update na faulty. Kumbaga, for testing pa lang siya, pinablish nila sa mga user mismo. So, nagkaroon ng problema. So, yun yung mga fault ng brand mostly, no? Pero ngayon, ako nang unang magsabi, hindi to dahil sponsored ng Poco or something. Walang ganun dito. Sa talagang common na tanungan lang, wala na. Kumbaga, wala na ako nakikitang issue in terms of deadboot or boot loop kay Poco sa HyperOS. MIUI, meron pa din. HyperOS, wala na. Kahit sa Reddit, nag-check ako, wala. Poco community, wala naman ako Hindi, nakikita. pwede nating tanongin yung viewers kung sakaling sa, syempre, sa 100 o 1,000 smartphone, hindi naman din lahat mapa-perfect din talaga eh. So, yun, tatanungin namin kayo. Kayo ba as a Poco user, nagkaroon ba kayo ng problema or nagkaroon ba kayo ng problem sa mga Poco phones inyo? Nagkaroon ba kayo ng deadboot, boot loop problems? Comment nyo naman sa ibaba. Okay, next question natin. Sa tingin mo ba, sobrang bilis na ng paglabas ng mga bagong smartphone? Halos hindi pa nga nasusulit ang isa, may bago na agad. Parang ano lang yan, nahugot yan. Kumbaga, nagkakaroon ng FOMO. Kumbaga, let's say sabihin natin yung Poco, let's say sabihin natin kay Apple. After mag-release ng iPhone 17 Pro Max or ng 17 series, meron agad nagkaroon ng sneak peek ng iPhone 18. Kumbaga, nagkakaroon ng FOMO, nagkakaroon ng hype. Yun, kasi yung iba sa atin, hindi naman natin masabi, more on social media stuff. So, parang, yeah, iPhone 18 to, yung mga ganyan. So, sa tingin mo ba, may ganong problema ngayon na nagkakaroon ng parang, kumbaga, FOMO na bumili ng bago na namang smartphone kahit kakalabas pa lang o kakabili mo pa lang? Malaki talaga yung problema kasi mostly, especially sa mga nakatutok sa mga tech talaga na mga bagong smartphone na lumalabas. Mga enthusiast? Nagiging problema siya is dahil hindi naman pag ganun kalaki yung improvement nila eh. Sa majority ng specs pero maglalabas sila ng bago. Kumbaga, yun nga eh. Ang idadahilan pa nila, meron siya mga features ng AI, which is na hindi pa naman siya ganun dahilan para maging dahilan natin para bumili. Kasi maybe na-hype ka lang sa isang specs niya. Ang tanong doon is gagamitin mo ba siya? Yun! Ganda ng point ni Minsan Bossing. hindi mo naman magagamit eh, tapos magpapahype ka sa isa. Tulad nung yung Realme C100. Lagi ko siya nagiging example kasi tiningnan ko talaga yung specs niya eh. Hindi ko siya na-review by the way kaya Meron siyang tinatawag na 7 years daw yung battery niya. Ay, yung fluency! Oo, eh. Paano mangyayari yun? Kasi yung processor pa lang niya masyado nang mababa. Tapos, maybe totoo siya na 7 years. Kasi meron din akong Realme before na tumagal. Siguro kulang 5 years hanggang pinamigay ko na lang eh. Hindi lumobo, no? Hindi siya lumobo, matagal pa rin malobat. Realme 5 ba yan? Something? Hindi, 5S? Realme C15, C20S, yun, yung mga model na yun. Ano yun? Ang presyo nun, nasa kulang 6K lang siya. Before, no? Pero yung specs nun, hindi pa rin nalalayo sa C100. Wait, what? Kailan yan? 5 years ago? Ano My siya? God. Bandang pre-pandemic yun eh. Bang. Kita nyo? Maybe marami sa atin gumagamit pa rin ng smartphone na yun. Kasi okay talaga yung battery niya. Actually, yung Realme 5 ko, buhay pa rin. Nasa bahay pa. Nagka-problem lang siya sa screen. Alam niyo ng mga OG pare ko, nung gumagawa ko ng content before, hindi pa ako tech-reviewer, most ng mga edits ko, most ng mga Realme 5, hanggang ngayon buhay pa rin, by the way. May mga nagtatanong pa rin kasi minsan sa comment kung buhay pa ba yung Realme phones. Yes, buhay pa. And hindi ako ma-ashame na ang first ever phone ko, Realme talaga. Kumbaga, tumagal. Mostly, Huawei talaga doon Samsung, ganyan. Pero yung tumagal sa akin na nag-build ng channel, Realme 5, actually. Siya talaga. Yan lang, share ko lang naman yung point niya. Pero, ang ganda ng takeaways ni Sir RJ doon sa point na yun Ganda. Yung iba kasi talaga hype lang. Dagdag ko na lang. Kunyari, for example, yung Honor nga. Totoo, matibay yung smartphone na yung X9D. Dahil nga, unang-una, meron silang bagong display doon. Tapos yung isang dahilan kung ba't siya naging matibay is yung naka-flat display siya. Unlike sa mga nakaraang series nung X9. Curve. Naka-curve siya eh. Talagang kahit gano'n siyang katibay, pag nakantuan siya, talagang mababasag siya. Pero dito nga,
magpo-focus yung isang brand sa isang specs, sa iba, medyo pababayaan nila. Na which is okay lang naman kasi sa presyo naman eh. Tulad nga ng sinasabi ko sa channel ko, ang ginagawa ng brand, especially sa mga budget or medyo mid-range pababa, magpo-focus sila sa isang specs, pagagandahin nila. Pero yung isang specs niya, iiwanan nila eh. Kumbaga, doon nila pinupokus yung marketing, no? Yun. Na isasagad natin to, pero pabayaan natin yung iba. Example nga, di ba, yung ibang smartphone kulang 20k na. Makakabili tayo ng merong metal frame, pero sa ibang smartphone, plastic lang. Na which is, Oo. matibay naman talaga yung plastic kasi hindi mo siya mababasag eh. Pero di ba sa premium feel, sa paggamit natin, Magamit. sa material niya, mas maano siya, Mas mas maganda ang premium metal. siya, saka hindi siya kumukupas yung gilid niya. Ayun, totoo. Yung most na nagiging problem. Now, next question naman natin. Kung may isang feature ka na gustong ibalik sa isang smartphone, ano yon? Siguro naman marami din sa atin na talagang hinahanap talaga mostly lalo sa mga mid-range is yung SD card. Yeah! Parang ganito kasi yung dahilan kung bakit mas maganda yung merong SD card. For example, merong smartphone na 128 lang, 256 lang. Tapos gusto mo ng malaking storage. Pag naman bumili ka ng malaking storage, ang laki ng difference. Ng presyo. Lalo na ngayon na Mostly nagmamahalan. 5K to 10K, pero yung storage ng smartphone mo, naka-built-in siya. Pero hindi siya worth it eh. Hindi worth it yung presyo. Pero what if meron tayong SD card? Lalo kung meron kang lumang SD card na nabili mo ng murang presyo, yung 128 mo or yung 256 mo, dodoble agad. Pero yung dinagdag mo sa presyo ng cellphone, o yung dinagdag mo na, okay, bumili ka ng bago, hindi ganun kalaki. Compare sa smartphone na bibili mo na naka 256 saka naka 512. Tama. Tapos then, isa pang take away doon sa sinabi ni Bossing, yung tipong bibili ka lang ng, halimbawa, 128 and 256, ang laki ng diferensya. Lalo na nga ngayon na merong surge pagdating sa storage, sa RAM, kapag nag-increase sila doon, for sure, hindi lang 10K minsan, di ba? Mas magiging mas mataas pa. Kaya medyo, ano natin, business part. Parang ang nangyayari, no? Oo, totoo yung pagtaas ng presyo ng mga RAM. What if totohanin na lang nila, pero wag na nilang dagdagan ng extra kita. Ayun. Para kasing ganun eh. Kumbaga, medyo cut nyo lang ng konti, wag yung sobrang taas. Oo. Tama naman. Diba talaga pag-control no? Kaya ang ganda rin talaga ng competition ng mga smartphone ngayon eh. Kasi kung imagine niyo, Samsung, Apple lang naglalaban, for sure, kaya nilang kontrolin yung presyo. Baka yung presyo ng Apple ngayon, ng mga iPhone products natin or Apple products natin yan, hindi lang ganyan kung wala silang kakompetensya. Kaya ang ganda ng competition pagdating sa mga brand. Okay, next naman natin pag-usapan. Ano ang pinakasulit na smartphone ang nahawakan mo this year para sa'yo? Any segment flagship, mid-range, budget, nasa yan, bahala ka. Sa pinakabalanse, Hindi, pinakasulit lang. Kumbaga, siguro, ganong criteria, okay yung presyo, maganda specs. Lagi namang ganun. sa dami. Ayun, ang dami. Sa dami. Kaya sabi ko sa Hindi inyo, na, ano makukuha ko review unit dito mamaya. Paulit-ulit ako sa Samsung eh. Yun nga rin, yun din nasa isip ko actually, sa akin, A57. Yun nga eh, masyado siyang balanse eh. Masyadong nandun na lahat. Kasi as a normal user lang naman na hindi na way more on gaming, gusto ko siya eh. Ang ganda ng software, maganda yung camera, okay yung overall performance niya para sa isang normal phone. Tapos yung presyo niya, 15,000, 16,000. Yun nga eh. Doon ako nagtataka bakit kayang magbaba ni Samsung ng ganun. Tapos ngayon yung Poco, biglang increase. Kaya talagang tinatalo sila ngayon. Yun ang nangyari. Nabanggit ko sa last video, if ever na magtutuloy yan, or if ever man na magtutuloy si Poco sa pagtaas niyan, maybe dahil tiwala sila sa mga fan base nila, na pagka-presyo, basta Poco, kahit ganyan yung presyo, Palag. Kasi if ever man na magpapatuloy yan, yung overpriced na GT50 Pro, papasok siya. Oo nga eh. 26,000, tama? 26, 27? Na ang dating kalaban, Poco X8 Pro Max, kaso nasa 31K Oo. market na siya ngayon. So, Kasi pag tinignan natin yung performance ng GT50 Pro saka X8 Pro, yung D-Max, hindi sila malayo eh. X7 Pro performance lang yun eh, di ba? Kaya, dinaan sa gaming picture, no? Doon sa pagdating sa liquid cooling niya, alam naman natin na yung problema doon, kulang lang talaga sila ng isa pang part. Pero siguro wag din tayo masyado mag-deep dive dyan kasi mahabang usapan yan. And for sure, nakita niya na naman yung mga review namin about dyan. And
mas check na lang para sa mga gusto or iniisip bilhin yung smartphone na yan. Next question natin is, may phone ka bang in-expect na maganda pero nung ginamit mo na-disappoint ka? Ang unang pumasok sa isip ko, yung akala ko pangit eh. Tapos maganda pala eh. Sige, okay. Siguro, Mas okay yun. umpisahan ko doon. Siguro sa Infinix Note 60 Ultra. Oh. Sa saan ka nagandahan? Saan ka naganda? Kasi di ko nagamit yung unit eh. Siguro maganda rin na nagbigay sila ng malaking storage. Tapos yung camera niya. Tapos isang maganda sa kanya kasi feeling ko halos limited edition siya eh. Talagang premium. Premium talaga siya eh. Magkano ulit presyo niya? 40? 35K. 35? Oh, 35? Okay. Hindi 40. Oh. Parang pwede na. Dikita ng presyo na ng Poco X8 Pro Max ganyan. Oo. Wait lang. Base sa storage yung sinabi mo, 512 siya. I see. For 35,000 pesos. Ano pa yung nagustuhan mo sa kanya? Na part? Mostly yung design eh. Saka yung camera din okay na din. Maganda yung camera. Tapos yung parang hindi naman gimmick yung display nila sa likod. Actually, ganito lang yung tingin ko sa isang gimmick eh. Kung napansin ko siyang ginagamit ko nang nakikita kong may use talaga siya. Para sa akin, hindi gimmick yun eh. Okay. Pero yung na-curious ka lang, tapos okay na, nakita mo na siya. Parang gimmick sa akin yun eh. Yung parang hindi ko siya nahanapan ng gamit talaga sa akin. Ang ganda nung ano na yun, which is tama naman. Subjective naman kung sasabihin mong gimmick yung isang bagay, para sa'yo, hindi mo siya nagamit or naging useless siya dun sa phone na yun. Ang ganda. Yun lang naman ang takeaways natin sa ano. Sa akin naman, siguro dalawa na lang din. Yung in-expect ko na pangit pero maganda pala. And then in-expect ko na maganda pero pangit pala. Hindi ko naman sinasabing pangit Hindi ko naman sinasabing pangit to Baka may mga magalit dyan. Hindi ko sinasabing pangit. Hindi ko rin sinasabi na maganda siya. Kumbaga para sa akin, pwede na. Infinix GT 50 Pro. Promise guys, nung una ko nakita yan sa mga international review, hype na hype din ako sa liquid cooling niya. Kasi meron akong experience sa Red Magic 11 Pro eh. And nakita ko doon sa extreme gaming test namin, sa review na ginawa namin, maganda yung thermal. I mean, nai-hit niya pa rin yung 43, 44 degrees Celsius. Pero, alam mo yun, hindi niya yung nai-hit sa mga game na common game lang. Like, for example, Genshin Impact, tapos 1 hour na testing sa WUWA, which is yung kasi pinakamainit ngayon. Alam mo yun, yung kumbaga, hindi siya consistent, nai-hit niya yung mataas. Alam mo yung liquid cooling niya nag-work. Alam mo yung liquid cooling niya gumagana. Gusto ko lang din ulit i-point out, gumagana rin din naman yung sa Infinix GT 50 Pro. However, may kulang talaga. Kinakailangan palamagin din yung liquid para maganda rin yung rotation. Kasi yung nagiging problema ng iba, more on nag-focus kasi tayo sa liquid cooling dun sa design. Actually, yung pinaka-cooling niya, nag-work sa pinaka-ilalim, which is sa vapor chamber. I don't know kung ano yung ginawang sistema nila doon. For sure, malaki naman. Nakita ko rin naman sa spec sheet nila. Okay din naman yung Siguro kinulang lang talaga doon sa part na walang inclusion ng built-in cooling fan. Nagets ko rin naman yung point ng pag-i-include ng phone cooler, ng as a gamer, sa gamer's perspective, okay din naman yun. However, pag gagamitin mo sa public, wala ka namang makikitang gumagamit ng phone cooler, di ba? For example, ito, settings namin ngayon. Maglalaro kami sa ganito na medyo tanghaling tapat. Kahit naka-aircon, iinit siya. Kumbaga, gagaya din ang sabi ni Sir RJ kanina, magiging gimmick yung isang bagay once na wala siyang, hindi siya magiging applicable sa day-to-day basis sa paggamit mo ng smartphone. Hindi ko naman sinasabing walang work or hindi gumagana yung liquid cooling. Pero yung konsepto kasi nagagamit ka pa ng phone cooler, di ko magets Ito, yung tatanong ako sa'yo. Sa pina-explain, ang di ko kasi magets dyan sa liquid cooling, oo, nag-gets ko na may malaki siyang purpose din para makatulong sa paglalaro natin ng games. Parang sa PC. What if, paano naman yung smartphone na walang fan cooler pero walang liquid cooling pero malamig? For example, yung iQOO Z11. Yun nga. Actually, dalawa kasi yung pinapasokan yan Unang-una, syempre physical cooling, yung system nila, kung malaki yung vapor chamber, meron bang metal liquid cooling sa loob, yung ginagawa ng Red Magic. Pangalawa, tweaking sa chipset. Mostly kasi, based sa research ko, na naggamay-gamay ako, kaya malalamig ang Dimensity 9000 series dahil
yung mismong MediaTek yung gumagawa ng tweaking doon sa chipset, hindi yung phone brand. Unlike sa Snapdragon, na lahat ng mga pwedeng customize ang brand, like yung ginagawa ni Red Magic nga, ino-open nila. Unlike sa MediaTek na naka-close siya. Kasi meron siyang parang mga gates na pwede mo ito. Kung marunong kayong mag-overclock ng chipset sa mga PCs nyo, lahat ng mga options doon nakalock sa MediaTek. Kasi ano na nila yon, pre-tuning na nila yon. Unlike sa Snapdragon na binibigay nila lahat ng capabilities sa mga brand and also sa mga, yun nga, mga developers, kaya mas nagiging optimize ang Snapdragon sa gaming since pwede kang gumawa ng something sa kanya na hindi ka i-restrict. Ano siya? Parang ganito siguro yung, for example, ialagay ko na lang sa isang mas mabilis maintindihan. Medyo magulo ba? Hindi, masyadong technical. Masyadong technical. Para siyang ganito. Si Snapdragon, for example, yung smartphone yung pader. Tapos si Snapdragon yung cabinet. Pag gumawa ka ng cabinet, si Snapdragon ipapasukat niya yung pader sa'yo. Makakapagsukat ka dyan, mai-analyze mo yung ano niya. Yun, ibig sabihin, pag kinabit mo yung cabinet, sakto siya. Sakto siya. Unlike sa pre-build. Unlike kay MediaTek na sa Pre-build. Pre-build siya. Kung bahala na siya diyan kung sasakto siya diyan. Then kung meron siyang imperfection, ikaw na yung gumawa, ikaw na yung mag-adjust. Ikaw mag-adjust. Yun nga, for example, ang pagiging adjust ng GT50 Pro is yung liquid cooling niya. Tama. So next na question, ano ang mas importante sa'yo? Software experience or malakas na specs? Kumbaga, software or hardware? Parang ganun lang yung labanan. Hindi, malinaw ang sagot sa akin diyan, software. Pwede mo bang explain ba? Okay? Actually, talaga, ang isang dahilan din ng criteria ko sa pagpili ng isang smartphone or secondary smartphone na gamit ko ngayon, wala lang sa akin dito is yung nating 4A Pro. Yung bago? Galing siya shoutout pala kay Boss Paul Tech, sa kanya galing yung unit, binili sa kanya. Ikaw pala, di mo ako pinahiram kahit gano'ng kalakas yung ibang Poco or yung ibang mga China RAM, hindi ako satisfied sa Alam mo yung feeling na maganda yung software niya siguro kung nasa budget or mid-range level lang siya. Pero kasi pag umabot sa sa flagship, nagde-demand ako ng ibang software Alam mo yun? Nagets ko yun kasi alam naman natin na sa mid-range budget ganyan, more on performance, battery laban yan. Sa flagship kasi talagang need natin yung parang premium na Mula software, build, ganyan. Nagets ko yun? Yung parang yung walang hassle siyang gamitin. Ganda yung hassle-free siyang gamitin. Yung bang walang friction, pag sakaling may gusto kang gawin sa kanya, maintindihan ng smartphone. Ang ganda ng takeaways na yun. Kung ako yung tatanungin. Unlike sa, yun nga, sa ibang mid-range, mabibigay niya yung flagship feels yung design niya, yung mostly sa design, sa display. Pero sa paggamit, sa ecosystem niya, almost hindi ko yun makita I see. So, ang sagot ko naman dyan is actually software din. And main reason kung bakit ako gumagamit ng second phone, actually secondary ko to, ang main ko yung Poco X8 Pro Max na nandyan. F8 Ultra, sorry, sagi. Yung Poco F8 Ultra ang main daily driver ko, din ito secondary. Bakit? Mostly software dahil ewan ko, iba yung feel kapag pero meron din pala akong nating Phone 3 na naging daily driver ko din siya. Nag-switch lang ako sa iPhone since naka-iPhone yung fiancé ko, naka-iPhone yung ate ko. So, gala kami, picture, airdrop. Siguro, doon din talaga at the end of the day sa ecosystem niya yung parang nagiging basis. Meron din ako mga kaibigan na nag-switch sa iPhone since yung mga kaibigan namin naka-iPhone. Kumbaga, airdrop ko sa'yo, airdrop ko sa'yo. Yung ganong sistema ng ecosystem, yun talaga yung yun yung talagang iba, nagiging main reason kung bakit sila nag-switch or nagiging main reason kung bakit sila bumibili ng gantong smartphones for community pa rin talaga no? Kasi syempre, kung nandun ka sa mundo or nandun ka sa family or mga kaibigan mo, setup nila is iPhone, then once na mag-shoot tayo ng video, magpipilm tayo, ganito, ganyan, magpapasa, ang bilis lang. Then sa Android, pahirapan, patagalan. Kumbaga, mahirap siyang makibagay doon sa ecosystem na nag-i-exist na doon sa gamit-gamit mo na device. Kaya yung iba, napapansin ko rin, dati isang phone lang gamit nila, Android lang. Ngayon, dalawa na. May Android, may iPhone. Ganyan. And yung main reason nandun naman kung bakit dalawa din yung gamit ko, para ma-experience ko
yung feel ng Android, ma-feel ko rin yung iPhone. Kumbaga, hindi ako mahuli as a tech reviewer. Ganun naman talaga dapat. Diba? Okay, segment to naman tayo ng mga tanungan. So, more on AI tayo dito. AI question, then next naman nito, gaming. Okay? So, mabilisan lang naman ang question siguro. Sa dami ng AI features ngayon, alin ang talagang useful at alin ang pili mong pangpaganda lang ng marketing? Kumbaga, ano yung sa tingin mong gimmick? I mean, sige, wag naman natin sabihin gimmick kasi pangit nga naman pakinggan ng salitang gimmick. Ano yung sa tingin mong AI features na talagang nagagamit natin and yung iba is for marketing lang? Napag-usapan na rin naman natin kanina, siguro let's focus ng mas broad doon sa usapan kanina. Yung sa akin, sa paggamit ko, ang isang malaking gamit ng AI sa akin is pag-edit ng picture. Same. Thumbnail. Hindi lang sa thumbnail, kunyari, nag-selfie tayo, nag-groupie. Yung gusto mong medyo malinis siyang tingnan. Tanggal blemishes, ganun. Yung Or lang, yung kunyari, HD. may kalat dito sa gilid. Remove. I-remove So mo yung... mostly ginagamit mo yung built-in or gumagamit ka ng ChatGPT, Gemini para dyan. Yun yung isang dahilan kung bakit ako. May gamit lang akong app doon. Yun yung pinupoint mo kanina na bakit ako magbabayad ng premium kung kaya naman siyang gawin ng existing app na ginagamit Nang ko. libre lang. Ganda. Libre lang? Anong app yan? Actually, hindi yata siya libre. Pero one-time payment siya, parang 200 pesos lang. Ano yan? Retouch. 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 Ano yun sa iOS? Ganda na. One-time payment, tapos meron na siyang mga AI features na yun. Sa pagkakalam ko, parang nagkaroon na rin siya ng tawag dito yung subscription. Ngayon. Pero inabutan ko siya ng one-time payment. Kaya yung billing mo, one-time payment lang. I see. Pero kung gusto ko ng mga ibang features pa niya, hindi ko na rin kailangan yun eh. Okay. Tingin mo, ano po yung mga AI features na marketing lang, for marketing lang? Parang may naisip akong isa. Yung mga AI assistant. Built-in, yung mga Yung mga Gemini, built-in. yung mga Siri, ganyan. Mostly lalo sa nakikita ko siyang gimmick sa mga budget. Yung mga Pollax, tapos Si Ella. si Pollax, Even Infinix, sila, ganun. kahit sila Honor meron yan. Halos Okay. lahat eh. Yung iba nga may dedicated button pa eh. Ang ginagawa ko sa kanila, naglalagay na lang ako ng shortcut button dun eh. Nagagamit mo siya? Hindi, no? Yung AI, Sila. hindi ko siya nagagamit. So, akin naman, ang takeaways ko dyan, minsan sinesearch ko na lang talaga siyang Gemini. Kasi meron namang option dun eh. May option naman dun. Okay. And, yun din kasi yung kagandahan if meron ka ng isang AI na ginamit. Kasi ito yung mga napansin ko, since ako gumagamit talaga ako, meron akong subscription sa ChatGPT, may subscription ako kay Claude, may subscription din ako sa Gemini. And lahat sila, may iba't ibang purpose sa paggamit ko. Si Claude, ginagamit ko siya for complex tasks. Like, halimbawa, magpapagenerate ako sa kanya ng ng mga documents. Like, for example, gagawa ko kontrata. Gagawa ko ng, meron akong gustong ipagawa sa kanyang template para sa ganitong sistema ng gaming task namin. Gawan niya ako ng template na para sa payment system ng team namin. Mga ganun. Mabilis eh. Kasi pag pinagawa ko siya kay ChatGPT, iba. Walang design yung kumbaga, may iba't iba silang purpose sa akin. Kasi si ChatGPT, more on more on bagay naman siya na pag nag-create ako ng script, sa kanya ako minsan nagda-dump ng information ko, then siya yung nag-organize para sa akin. Pagdating naman kay Gemini, iba din. Kasi kapag naguhugas ako ng plato, mga ganyang sistema, kinakausap ko siya. And tinatanong ko siya kung ano yung mga latest news natin ngayon. It's either politics yung pag-usapan namin, it's either pag-play ko lang siya ng Spotify. Kasi yun yung kagandahan kapag gumagamit ka ng mga Android. Hindi din naman sa Android, pati kay Siri. Pero mas nakita kong maganda yung integration ng Gemini kay Android. Kasi native siya dun eh. Kumbaga sabihin ka lang, okay Google, mag-a-access siya. And then, open this application. Ganyan. And then, open yun. And then, alam mo yun, syempre naguhugas ka. May action. Pipindutin mo ba yung phone mo na basa ka mo? Yung mga ganang sistema, no? Pagdating sa AI. So, para sa akin, yung mga ganyan, ChatGPT, Gemini, Claude, hindi siya gimmick. Hindi siya pampano lang sa mga smartphone. Though, yung dalawa na nabanggit ko, which is Claude at saka yung ChatGPT, magsasubscribe ka sa kanya on your own free will. Unlike kay Gemini na nandun na siya sa phone mo, bahala ka na lang kung gagamitin mo hindi. So, yun. Pagdating naman siguro sa gimmick, siguro yung
part ng expand feature dun sa gallery AI. Sa iPhone? Hindi, sa lahat eh. Nakita ko sa Android, nakita ko sa hindi perfect eh. Hindi siya kumbaga expand nga nila. Hindi maganda yung pag-generate, no? Parang pinipredict lang nila yung nasa Pinipredict paligid. lang nila. Nasa paligid. Mostly, yun yung tamang term. Pinipredict lang nila. Pero yung pag-remove ng tao sa background, working. Gumagana naman. Kaso meron pa rin talagang limitation so hindi siya perfect. Pero hindi ko consider siya na gimmick kasi nagagamit ko, di ba? So, yun lang naman. Siguro wala naman, sa ngayon, wala ko talagang pumapasok kung hindi lang yung expand eh. Panood ng video tungkol dyan. Kasi kung gagamitin siya sa video editing, tulad nun, yung meron tayong binabago sa mga sa picture, most lalo pa kung sa sarili natin, sa mukha na, hindi na natin tuloy matukoy kung yung picture ba na yan pa yung totoong picture. Kung ayun yung na-capture mo talaga Oo. mismo. Minsan, yung AI, oo nga, nakakatulong siya, pero minsan parang danger na rin siya eh. Nakakatakot. Kasi nga, minsan ginagamit na natin siya sa dapat natural lang siya, pero ina-adjust natin. Sa mga ganun lang. Okay, next question natin. May point ba na pwedeng palitan ng AI ang mga content creators or tool lang talaga sila? Okay, kumbaga, sa tingin mo ba in the future, like say, sabihin natin, lagyan natin ng time span, no? Kasi medyo broad eh. Sa tingin mo, 10 years, 20 years from now, ang mga content creator ba is mapapalitan ng isang AI? Okay, ano rin to, generalized din to. Hindi siya tech reviews lang. Content creator ang usapan. Or talagang tool lang sila. Feeling ko may mga content creator na baka. Merong mga hindi. Kasi sa dami rin naman siguro na nanonood sa atin, nakakapanood din sila ng iba. Kada iba-ibang nagre-review ng cellphone, iba-iba yung information na sinasabi natin eh. Iba-iba rin tayo ng takes. Mas mababaw yung sinasabi natin, mas malaki yung chance na mapalitan eh. Kasi yung information na binibigay nila di naman ganun kalalim eh. Kumbaga nandun lang siya sa spec sheets. Andun lang Nagbabasa lang, kumbaga. Ayoko naman sabihin nagbabasa lang. Kumbaga andun lang siya Sugarcoat natin. kumbaga sa iceberg eh, andun lang siya sa ibabaw eh. Hindi pa siya nasa deep. Wala siya dun sa, kunyari, di mo naman, for example, yung yung battery niya. Pwedeng sabihin ng isang AI na ganito yung battery niya. Based sa specs. Pero hindi niya malalaman kung gaano siyang katagal malobas sa certain na application, sa games, or sa mga ginagawa natin. Ayun, ewan ko lang kung alam ng AI yun. Ang ganda rin ng kasi ang una natin magiging iisipin dun sa question is, papalitan ba siya, like, meron ka pa rin papanood din na video, and then yung ako, for example, ako papalitan siya as ako pa rin, yung nakikita mo, pero AI na yung nagsasalita. Like, kinapin niya lang yung voice ko, nag-include ako ng script. Ang ganda rin nun eh. Pero may naalala din ako dun sa sinabi mo na example. Ang ganda nun eh. Kasi minsan, kapag nagre-review ako ng tech or nagre-review ako ng product, tinatanong ko sa ChatGPT. Mostly ChatGPT ginagamit ko nga. Kagaya sabi ko, information dumping, doon ako naglalagay. Tinatanong ko siya ng opinion, pinapahanap ko siya ng mga pros and cons sa Reddit, something like that, para magkaroon ako ng basis. Kasi kung ano experience ko sa device ito pangit, tapos sinasabi nila maganda, contradicting yon. So gusto ko malaman kung magmamatch ba siya dun sa findings ko. And meron tinatawag na voice feature si ChatGPT and sinasabi ko, if you are a tech reviewer, pwede mong pang i-explain sa akin to as a tech reviewer. Ngayon, babasahin niya yon kung paano yung style ko ng pagbabasa. So parang, habang naghuhugas ako, balik na lang tayo sa hugas ng plato. Kasi doon ako nalilibre eh. Nagwasahin ako, hugas ng plato. Sinasabi niya yun eh. Kumbaga naririnig ko na, oh my God, para siya nagre-review sa akin. Kasi yung information, yung information, may audio na, may information siyang sinasabi. Then para niyang sinasabi ng, alam mo yun, na-explain niya na kung paano ako nag-i-explain doon. Pero yun, wala nga siyang visual graphics. So, wala lang, yung point lang na yun, ang ganda eh. Kasi mostly, isipin agad natin, nakikita natin sa video, ako pa rin yan, mukha ko pa rin yan, boses ko pa rin naririnig mo, pero AI na siya. And additionally, meron ako mga content creator na nakikita from America, mga western country, mga western mostly, ginagawa na yon. Pero animated. Oo. Hindi siya yung kagaya natin, Yung na i-clone. high detailed na. High detailed.
Napansin ko kasi, syempre tayo din mismo nanonood ng mga tech review, di ba? Bago natin, kunyari meron tayong Gagather gustong info. bilhin na smartphone na gusto nating review, titingin muna tayo sa iba. Titingin muna tayo ng mga sinasabi nila, kung ano ba yung opinion nila. Tama. Then, minsan nga, ang sarap pa yung verify natin yung sinasabi nila kung totoo. Totoo, yung ganda. Pero as a tech reviewer o kunyari as a viewer muna, kunyari ako muna, perspective ko ng viewer, kung base specs lang, masyado siyang mababaw, pwedeng makuha ka agad eh. Kunyari gusto ko ng smartphone na ganito yung specs, pwede kang mahook agad eh. Pwede mo masabi na, ito na yung para sa akin siguro, maganda siya. Pero kung medyo technical ka na, medyo may alam ka na, ng AI eh, as long as nasa kanya yung smartphone eh. Wala siyang experience-based kumbaga. Wala siyang Talagang more on paper, more on spec sheet lang siya. Spec sheet lang Yun siya. talaga. So kung ano yung sinabi ni brand, yun lang yung sasabihin ng AI. Kumbaga, kaya yun din yung parang main point ng mga tech reviewer eh. Kasi, kaya nga reviewer, nire-review yung device and para sabihin natin nire-review niya yung device, dapat gagamitin mo. Pero kasi ako mga nabalitaan, isahang upo lang eh. Sino kaya yun? Hindi, baka naman malalim na rin yung pag-intindi niya sa mga smartphone. Di ba? Bait to eh, bait to si Mo. Sige. Yung bang makita lang niya para siyang merong para Baka siyang AI siya, boss. para siyang si Shanks, makita niya sa future yung alam niya na yung mangyayari, alam niya na yung sasabihin niya eh. May future shite. Naalala. Meron siyang Galing mo doon galing mo doon Anyway, move on na tayo sa AI. Ang dami na kasi natin usapan dyan. Let's talk about gaming. Performance. Mostly, dyan naman talaga nagkakaroon ng usapan kagaya kanina, hardware versus software. Pero ngayon, let's say, unang tanong, gaming phones, worth it pa bang bumili ngayon or okay na ang mga regular flagship phones? Ang tanong kasi dyan eh, parang ang nangyayari kasi sa akin, for example, Nubia, I mean yung Red Magic. Para siyang pang enthusiast, na lang siya yung Pero man na yung talagang gusto mo talaga ma-feel yung isang gaming phone yung meron talaga siya mga features na yung kunyari for example, Red Magic 11S Pro versus S26 Ultra. Same naman niyang maibibigay almost eh. For example, sa isang game, parehas naman, kaya naman ni Samsung ng 60 FPS eh. Si Red Magic, pwede mo sabihin na 120. nasa 100 siya. Ang tanong doon, worth it ba yung isasakripisyo mong mas magandang makukuha naman natin kay Samsung compared dito kay Red Magic na focus siya sa gaming? Gano'n mo bang gagamitin yung mga features na to compare sa Samsung na meron siyang mas matagal na software, update, mas magandang software na literal. Tapos, mas better pa na camera. Na which is yun yung isasakripisyo natin sa isang gaming phone. Yung bang gaming phone siya, pero masasakripisyo mo yung isang maghalagang features din. Yung nga yung camera niya. Camera, okay. So, mag-additional lang din ako dyan sa sinabi ni Bossing since more on gaming ang PTT. Mostly, may mga nagtatanong din sa akin yan eh. At ang gandang question, ang sagot ko kasi dyan is nakadepende kung anong klaseng user ka. Which is yun din naman yung pinopoint ni Sir RJ dito, no? Nakadepende. Kung isa kang streamer, kung yung phone, let's focus sa 11S Pro and then S26 Ultra. Kung bibili ka ng isang Red Magic 11S Pro, magagamit mo ba talaga siya? Like, kung isa kang streamer, magagamit mo yan for sure. Like, magla-live ka, ROI mo yung binili mo, something like that. Pero kung parang normal user ka lang naman, tapos yung need mo sa isang phone is magagamit mo siya pang day-to-day, pupunta ka dito, pupunta sa trabaho mo, sa bahay ka, maggagala ka, madadala mo siya nang wala kang iniisip na kahit ano. Like, talagang normal, build siya for that. So, go for flagship, di ba? Actually, yan din yung dahilan kung bakit mas mabenta si Samsung S26 Ultra saka si iPhone. Is dahil, for example, sa isang daang tao, maybe, kahit sa 1 million, isang daang tao lang. Sa survey, Para lang sa akin sa opinion ko lang. Still, may gusto ng mga gaming phone, pero hindi ganun karami. Mas malaki ang market ng flagship. Mostly, ang gusto ng mga tao pang all around eh. Yung gaming phone siya, pero hindi naman to gaming phone, pero kaya ko rin makuha yan eh. Tama. Hindi naman ganun kalaki yung makukuha ko rito, compare dito na mas malaki. For example, sa camera. Go nga, okay siya sa mga features ng gaming phone, pero meron siya mga features din na lamang eh. Kaya talagang aalamin mo lang din talaga kung alin yung priority mo.
Tama naman. And isa pang point, no, yung mga gaming phone ngayon, hindi ko naman sinasabing dead. Kasi merong mga flagship phone, mid-range phone, na kino-consider as gaming dahil nga same performance. Pero meron kasing criteria din ng gaming phone eh. Yung kumbaga masabi nating legit. Let's say, hindi naman siya ginagamit na word talaga na legit gaming phone, pero ilalagay natin yung point na yon sa isang bagay para ma-distinguish siya. Mostly, kapag sinabi nating flagship gaming, mid-range gaming, meron siyang talagang part na isa-sacrifice para maging ganun siya. Like for example, Infinix GT50 Pro nga, gaming talaga performance niya, no doubt. Maganda talaga, smooth talaga, consistent naman. Pero sa thermal, bagsak. Pagdating naman sa Poco X8 Pro Max, ganun din, same thing. Maganda, okay din yung thermal, maganda yung pagdating sa optimization, bagsak. Diba? What I mean is, tama din yung sinabi mo. Pagdating sa pangkalahatan, ginagawa ng brand ngayon, marketing is, mid-range phone to, pero gaming phone na rin. Makikita sa parang hinahatak na nila lahat. Gamer ka, pero gusto mo ng pang all around, nandito na yun. Ganun yung nangyayari. So, magandang That's points. why papasok tayo mga tech reviewer na para i-verify kung tama yung distinguish yun. Tama. So, yun, subscribe. Okay, next question. Ano ang mas importante ngayon? Pinakamalakas na chipset or magandang optimization? Magkaiba to dun sa software. Let's focus on optimization, which is napag-usapan natin kanina about sa Red Magic 11S Pro na pinagkaiba ng S26 Ultra. So, focusan muna tayo dun sa question. Optimization or chipset? Optimization sa gaming? Yeah, or sa gaming. Siguro, dito pa rin ako sa chipset sa Okay. Why? Siguro kasi kung optimization lang, yes, naman, maganda naman yung smartphone o gaming phone na mayroong magandang optimization. Pero minsan siya pilit na eh. Yung bang hanggang doon na lang yung kakayahan niya. Unlike dito na, yes, hindi nga siya ganun kaganda pa. Maybe next month or next year, meron pa siyang ibubuga eh. Kumbaga, future-proofing. Future-proofing siya. Tulad nito, yung GT50 Pro. Pangit siya ngayon. Sagad na siya eh. Alam ko, okay. I think ang isang dahilan din kung bakit umiinit ang isang smartphone, suspecha ko lang sa damay na rin natin nagamit, is talagang in-overclock na siya eh. Sinagad na eh. Kumbaga sa isang sa isang motor, alam mo namang 120cc lang yun eh. Pero sinasagad mo ng 150. Then compare sa isang smartphone na natural siyang malakas. Yung mga flagship nga. Natural siyang malakas. Ngayon kung gusto mo pang isagad dyan, meron pa, hindi siya mahihirapan. Okay. Dadagdag ko naman dyan. Ako rin, ang pipiliin ko chipset. Gaya nga nasabi ko kanina, future-proofing. And also, pagdating kasi sa optimization, hindi siya one person lang or one company lang. Ano yan? Teamwork. Game at saka yung phone brand. Now, if magpo-focus nga tayo sa gaming part, let's say sabihin natin, S26 Ultra, meron silang sariling chipset which is the Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Samsung only. Alam naman natin yon. Pero ang tanong, optimize mo siya sa ML? Let's say sabihin natin, okay, malakas yan, 4 point something gigahertz max clock speed, 60 FPS lang sa MLBB. Sinong may kasalanan? Siyempre hindi si Samsung, si Mobile Legends. Hindi pa in-optimize yun ni ML or hindi pa in-optimize ng ML yung S26 Ultra. As a programmer, may background din naman ako pagdating sa mga optimization at mahirap din siyang gawin. Hindi siya ganun kadali. Kaya nga, kung gusto ng isang established game, as in established na siya, na marami na naglalaro sa kanya, at gusto niyang i-optimize yung isang chipset, isang brand, or maging optimize yung game na yun sa mga gantong chipset, something like that, kailangan niya ng, may ganyan, usap sila. In terms of business perspective, in terms of programmer perspective, ganun ko siya nakikita. Kaya, pipiliin ko, chipset. Kasi, sa ayaw man at sa gusto nila, kapag yun na yung naging new standard, i-optimize nila yan. Bakit? Kasi hindi nila lalaroin yung game kung hindi yan optimized dun sa phone na yun. Parang ganun ko siya nakikita, na-visualize. Siguro ang isa pang technique nila dyan yung mga packaging na merong game sa MIP box eh. Packaging like? Like ng Nubia Neo 5 GT. Nakalagay doon Delta Force siya, pang Delta. Ibig sabihin, kung Delta Force player ka, in-expect mo, at least hindi man yan perfect pang Delta Force, at least man lang maibibigay niya yung magandang performance. Tama.
Basic experience mo, hindi siya optimized. Okay naman siya, pero hindi siya yung perfect para doon, para sa game na yon. Ang ganda rin ng point ni Sir RJ din. Kaya nagkakaroon din tayo ng mga collab. Mobile Legends only MPL, like halimbawa Infinix GT 50 Pro, MPL phone, yun nga, Nubia Neo 5 GT, pang Delta Force. Yun yung sinasabi ko, marketing, di ba? Company talks. O, collab tayo, optimize kayo sa akin. So, kapag may mga gamer na ganito, ito lang bibili nila. Ganda nun yun yung pinaka madaling explanation sa sinabi ko kanina. Money talks. Next question, which is the last question na rin sa gaming segment. Anong game ang pinagkakatiwalaan mong pang-test kapag nagre-review ka ng isang phone? Pwede siyang, wag natin sabihin anong game. Anong games? Pwede rin ganun. Pwedeng specific, pwedeng broad, bala. Yan. I think same lang naman tayo ng answer dito kasi hindi lang dahil mabigat siya. Ano pa rin talaga Wuthering Waves pa rin Same? Actually, sorry. Actually, okay din naman yung Genshin Kaso hindi na ganun I like mean, before. Ayoko lang na Genshin kasi naboboringan na kami. Okay, maganda si Wuthering Waves kasi talaga na pinapakita niya yung kakayahan ng cellphone nung kayang ibuga ng isang smartphone. Sinasagad talaga niya. And yet, meron tayong option pa. Meron din tayong option para isagad pa siya, yung bang kahit alam ng cellphone na mahihirapan siya. Mga emulated? Hindi, ang ibig ko sabihin, di ba sa settings ng okay. Wuthering Sorry. Waves, sa ibang smartphone, for example, yung yan ML, di ba mga dapat, common. Di ba dapat meron na silang common na settings? May ceiling na sila, kumbaga. Hindi man yan supported ng 144 o 120 lang. Lagay mo na rin yung option na yan. Hindi yung naka-disable pa siya. Bakit ba? No? Bakit mo kami pinipigilan? Paano kung kaya naman talaga ng isang smartphone na kaya niya Pero dahil nga tulad dun sabi mo, mag-uusap yung dalawang brand. Money talks. Sa akin mo lang i-144 Hz yung ML mo yung ML Sa iba i-120 mo lang, i-60 mo lang. So may isip ng tao, mas maganda yung isang smartphone. Pero sa dyan sa Wuthering Waves, ikaw bahala sa settings Lahat maisaset mo Ngayon, kung mahihirapan yung sa isang device, nasa device na kung mahihirapan siya Ngayon, isa pang maganda sa kanya, optimize din siya Medyo medyo. Compare sa iba, like sa Delta Force, madalas kami nag-Delta Force. Kahit napakalakas ng cellphone hindi pa rin niya 60, di ba? ano pa rin siya Ay, yung thermal ba ibig mo sabihin? Hindi, sa din, sa settings din. Sa 60, ganun. Kumbaga, alam ng, para bang 4M na yung Antutu Nasa 3M na mahigit Bakit hindi mo kami bigyan ng option na i-ultimate mo yung graphics, isagad mo. Pero, what if tingnan din namin, i-120 mo rin nga yung FPS. Para makita, hindi naman lahat mag-iinit sa Hindi naman Then kung mag-iinit, kami na yung mag-adjust, di ba? Di ba sa PC, ganun sa PC? Bakit nila nililimit? Tama naman. Sa akin naman, WUWA din, yung sagot ko dyan. Dahil, una, pinag-compare ko yan Genshin Impact tsaka WUWA. Wala na talagang parang wala nang challenge sa Genshin Impact. Promise, wala nang challenge sa Genshin Impact. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya mabigat. Hindi ko rin sinasabi hindi siya mabigat. Let's say sabihin natin, mas optimize na siguro ang Genshin Impact sa WUWA based sa mga ginawa kong testing. Kasi sa G99, kaya na I mean, kaya siya, lowest settings. Noon pa, di ba? Kaya siya. Pag manonood kayo ng review, pumunta kayo dun sa mga tech reviewer na meron talagang pinapakitang data. Huwag yung, maganda to dito, okay na to. Kung wala man siyang ipakitang graph, like kasi syempre, let's sabihin natin, Sir GTT, hindi siya talaga nag-set up ng FPS meter, nakikita ko sa mga review niya. But, meron siyang timer. So, pinapakita niya kung ilang oras siya naglalaro sa ganun setting. So, may credibility. Guys, ganito lang ang ibig sabihin ni pare ko Wag lang ako, wag lang siya yung panoorin nyo. Tama. Wag ka lang mag-stick sa isang pinapanood mo na porket, maganda yung review niya. Okay na yun. Tumingin ka pa sa iba. Wag lang kami yung panoorin mo. Kasi may iba-iba kaming criteria para masabing maganda yung isang bagay, pangit yung isang bagay. Sa 15 minutes na video, kulang 20 minutes, hindi naman lahat dyan mako-cover mo Oo, tama. Pwedeng yung isang aspect na to na-cover ng isang tech reviewer. Pwedeng kami dito lang yung natakal namin. Pero siya, iba yung nasabi niya. Parang way more on gaming yung isa way more on camera, yung isa more on software. Magandang point. Ayun yung kagandahan kasi para ka lang din nagtitesis niyan Naghahanap ka ng iba't ibang reference
hindi mo naman pwedeng gamitin isa lang reference Oo. bibilin mo na yung cellphone, di ba? Hindi naman ganun. Okay, tapos na tayo sa gaming segment. Next naman pag-usapan is content creation. Okay? So, siyempre, Hindi meron ko tayong mga in-expect yan, meron tayong mga viewers na actually guys, mamaya bibigyan ko kayo ng ngayon, let's talk about content creation kasi meron din talagang mga viewer tayo na gusto rin maging content creator. Hindi sa tech, hindi sabihin natin hindi lang tech, gusto yung iba tech reviewer, yung iba vlogger, yung iba beauty product reviewer, mga ganun something like content creator as general. And magandang topic to kasi mostly nagtatanong ako kay Bossing. Magaling siya sa actually sobrang technical ni GTT sa pag-create niya ng mga video. Hindi lang talaga siya parang nahalata ng iba pero ako nung tinatanong ko siya, napaka-technical niyan tao. 101%. Kung kilala niyo to, technical stuff, nasa kanya yun. Visual, yeah, give it to it, nasa amin yun. Pero technical stuff, this dude, crazy siya dyan. No? Lahat ng oras niya dyan napupunta. Okay, first question, no? As a tech reviewer, okay, as a tech reviewer na sabihin natin may pangalan na sa tech scene, ano ang ma-advise mo sa mga gustong maging tech reviewer ngayon or content creator in general? Siguro sa mga first time pa lang, yung nag-iisip pa lang, nagpaplano pa lang, huwag kang ma-pressure na gusto mo perfect agad yung video. Galing. Kahit, hindi ko naman sayang pangit kasi doon din naman tayo galing eh. Improvement. I mean, kahit magsimula ka sa kung ano lang yung idea mo, kung ano lang muna yung capacity mo, kung ano yung gamit mong mic, gamit mong camera, okay na yun eh. Okay na muna yun sa ngayon. Ngayon, yun, mag-upload ka na lang muna na mag-upload. Pero, meron kasing isang kasabihan sa mga tech guru, o I mean sa YouTube, sa paggawa Like ng content. service advice. Ano daw, consistency is the key. Totoo yun. Pero, did pa rin ang value, no? Yun nga, yung iba nagsasabi, daily ka mag-upload. Yung iba nagsasabi, monthly. Yung Ganun iba, ako dati. weekly. Nasa ano din yun eh. Depende din yun sa ano nila eh. Sa Production nila, oo. Hindi, I mean, nakadepende siya sa ano, sa content nila. Kung Tama. pang daily ba talaga. Oo. Kasi kung tech review yan, hindi mo naman kaya siguro mag-daily upload ng tech review. Yun. Diba? Unless meron kang group, meron kang ibang May team. grupo, may team ka na yung magte-test ng ibang phone. Pero Shoutout PTT by the way. if ever na nag-starting pa lang, yung kung ano yung cellphone nyo, enough na yun. Magandang camera na yun kasi dyan din ako nag-start eh. Ano lang din naman, siguro ikaw din. Nag-start tayo ng smartphone lang yung gamit eh. Siguro kung meron tayong i-invest agad para makita natin na meron siyang magandang quality naman is ilaw. Hindi, actually, di nga ilaw yung number one eh. Ang number one na dapat natin invest is mic. Oo. Siguro sa ganitong perspective. Example mo kanina yung pag naghuhugas ka ng plato, ako naman magsabi. Okay. Nakikinig ka lang, di ba? Walang visual. Mostly marami sa atin nanonood pero hindi naman talaga nakatingin. Nakikinig lang. Oo, nakikinig lang. Maybe habang nagwawalis, habang naglilinis ng bahay, naka-headset lang o nasa TV, hindi ka naman talaga nanonood. Ang hirap pakinggan ng isang video kung pangit yung audio niya. Aha. Malamang sa malamang lilipat ka. Oh. Okay lang na pangit muna yung video mo kung hindi siya ganun kaganding ilaw, mali yung timpla ng kulay. Okay lang yun as long as yung mic mo sa ngayon. Medyo okay yung mic mo. So, invest on audio talaga. Siguro, akin naman is, ako, based on my experience, no, being passionate sa ginagawa mo kasi yun yung magbibigay ng drive. Before kasi, nung nag-create ako ng para sa mga OG, alam ng mga OG to eh. Alam nila nung una, hindi talaga ako tech reviewer. Though, gumagamit na ako ng phone, medyo passionate na ako sa pagbubuting-ting ng mga bagay-bagay. More on Android tips and tricks kasi talaga ako nun. And doon talaga ako passionate. And yung nag-inspire sa akin yan, si Kotman. As in, siguro, grade 8 pa lang ako, nakikita ko na siya, gagawa siya review, kaya tuwan-tuwa ako doon. Wala din ako cellphone nun. As in, siguro grade 9 ako nagka-cellphone, grade 10 ako nagka-cellphone, ganyan. And then, yun, sa pagiging siguro passionate ko sa bagay na about computer, isa rin ako sa mga batang nasabihan ng magulang na, kaka-computer mo yan, ganyan. Ngayon, baliktad na, kaka-computer ko to, ganyan yan. I mean, what I mean is, being passionate doon sa bagay na ginagawa mo, yun yung magbibigay sa'yo ng, ng fuel na gagawin ko to kahit mahirap. Kasi, yung mga nakamit namin ngayon, hindi nyo nakikita yung back niyan eh, paano namin siya kinreate. Paano yung scripting, paano yung gathering ng info, paano yung filming, paano yung edit,
paano yung mga puyat namin. Hindi nyo nakikita yan eh. Nakikita nyo kasi finished product na lang. But yung pag-create ng content, yung mga sinabi ko kanina, mahirap na bagay yon. And yung pagiging passionate mo sa bagay, doon sa ginagawa mo, yung magbibigay sa iyo ng fuel para daanan yung mga mahirap na bagay na yun, yung ganung proseso. Anything yan hindi yan sa part ng Totoo. content creation lang, maraming segment na tatamaan yan. Yun lang pinaka-advice ko para sa mga startup. Isang narinig ko na hindi related sa tech, pero related pa rin naman kung gusto mag-start. Madaling simulan yung isang bagay kung interesado ka eh. Kung gusto mo siyang ginagawa mo, if ever man hindi man sa tech, kunyari, gusto mong meron kang ibang passion, hindi man sa pag-ano. Kung interesado ka dyan, madali siyang gawin eh. Unlike sa isang, hindi, napilitan lang ako dito eh. Kasi nandito pera. Hindi ko lang talaga, I mean, pasukan, namamasukan lang ako dito eh. Dito ako natanggap eh, kaya dito na ako. Pero, iba yung part na ano eh. Ito pa, pinakamahirap sa simula natin. Hindi mo muna talaga siya dapat ituring na isang business or isang trabaho. bibigay sa'yo ng income. Nung nagsimula kami, sigurado naman hindi natin to tinignan as meron sa'yong mag-i-sponsor. Wala. Meron sa'yo magbibigay ng ano. Building lang. Siguro, i-add ko dyan, yan nga, building personal brand. Branding talaga. Kasi for sure, pag narinig yung GTT, alam na ninyo yung brand niya. Pag narinig yung pare ko, alam niyo yung brand niya. And pati dun sa ibang iba nating tech content creator na kaibigan, pag narinig yung mga name nila, alam niyo yung brand nila. Diba? Like PTD, alam niyo more on casual explanation, hardware voyage, alam mong more on technical side. At the end of the day, para sa akin, passion talaga eh. Kasi doon mo mabibuild yung personal brand mo. Strategy, something like that, mabibuild mo yun along the way. Basta tama yung sinabi rin ni Bossing kanina, consistency pa rin. May big consistency sa output mo. Hindi nga eh, dapat nga lumalagpas ka sa output mo eh. Dapat yung last year mo, wag mo na sabihin na daily ah. Yung dapat, actually, nandun ako sa struggle na yun eh. Nahabulin yung output actually, last year. yung last year gusto ko maiwan na yun eh. Dapat wala na ako ron eh. If ever man na, for example, kung nagigaming kami ng isang smartphone lang sa isang test, baka naman pwede gawin ko siyang dalawa. Dalawang phone Para makuha ko yung totoong information. Para may comparison. Para may comparison. Yun nga. Gandang takeaways Parang yung bang hindi ka na magiging stagnant. Nagawa mo na yung brand mo. Nakuha mo na yung estilo mo. Pwedeng sumagad ka na sa potential mo eh. Alam mo yun, yung parang... Nagets ko yung point mo dyan sa part na yun na dito ka na lang ba? Parang ganun. Try mo mag-improve. Ang ganda nun. So yun, yun lang ang pinaka-best advice namin. Yun nga, being passionate, invest sa good audio, build personal brand, and try to improve every single time. Yan. Next wait natin. lang. Meron kang nilinaw kanina na technical. Hindi ako technical. Actually, natuto ko sa kanila. Natuto ko sa mga technical pang tao sa akin. Bago ko nakita na nagkakaroon ng improvement yung video ko, sa kanila ako nakakuha ng inspirasyon. Nakita ko yung style nila. Actually, isang nakita kong style na effective, style ni Unbox Diary. Gusto ko yung style niya pero hindi ko siya pwedeng gawin. I mean, wala akong sinasabing hindi ko gustong gawin. Okay, Ang ibig kong sabihin, nakuha ko yung pangmasa niya eh. Gusto ko yung pangmasa niya na bakit may mga tech reviewer na nahihirapan na lumipad. I mean, nag-stagnant na sa 500. Ayoko naman sa iba 300 o ako 100. Parang napansin ko lang sa kanya, as a tech reviewer, parang nagkakaroon din tayo ng niche eh. Kaya branding. Yung branding na yun minsan yun pa yung nagiging wall natin eh. Para wag nang umalis doon. So comfort zone kumbaga. Comfort zone na siya eh. Kumbaga, pwede mong sabihin na madali na kasi siyang gawin eh. Yung like ginagawa natin, yung for example ito, yung gaming test, actually last year hindi ko ma-imagine kung paano gagawin yung 10 hours eh. Actually hindi ko siya ginagawa, may katulong ako, shoutout sa kanya. Hindi ako yung gumagawa nun. Ako lang yung nag-a-analyze nung ginawa niya. Same. Ngayon, ganun na rin ako dati. Ako kasi yan. hindi natin kayang gawin yun eh, di ba? Sa natin. Ngayon, ang ibig ko na sabihin, yung 10 hours na gaming, minsan nakukulangan na ako eh. Parang kulang pa yung data nun. Kulang pa yun eh. Parang ngayon, kasi sa sobrang lakas ng mga smartphone or sa sobrang ganda, hindi na sapat yung games sa Play Store eh. Parang ang hirap niyang
ang hirap makita yung pinaka full potential nun eh. Mahirap siyang isagad kumbaga. That's why papasok nga din yung yung Red Magic. Hindi na siya gaming phone hindi na siya phone Steam Deck. Okay, next question naman. Ano ang pinakamalaking misconception ng viewer tungkol sa pagiging tech reviewer? Puta. Ay, sorry. Ang dami. Naku po. Gusto mo ako mauna? Parang... Ang ganda daw ni Infinix, siguro bedyan ni Poco. Gusto ko yun. Yan Gusto yung ko yun. pinaka-best example doon. Ang ganda doon na mag-additional lang ako dyan. Kasi, meron kaming mga review na tinatamaan talaga eh. Alam mo yun, meron kaming mga review na sinasabi namin pangit tong brand na to, pero meron din kaming review na maganda yung phone model na to. Ayun nga pala, gusto kong i-clarify yun ha. Hindi phone brand yung inaano namin eh. Yung nire-review namin. Specific model lang. Oo, specific model. Kaya nga may mga part na maganda yung kagaya ng sinabi nga ni Sir RJ kanina. Pangit yung Infinix GT50 Pro para sa kanya, pero maganda yung Note 60 Ultra. ayun, Note 60 Ultra. 'Di ba? Na-gets niyo yung point? Ang nire-review namin phone model, hindi phone brand. Kaya minsan nakakaanoy din 'yon na pinaghirapan namin gawin yung video. Gumawa kami ng iba't ibang testing, nag-invest kami sa oras, nag-invest kami ng ganito. Tapos sasabihan lang tayo ng comment section ng ganun. Okay lang. Pero hindi naman lahat. Ah. Meron lang talagang panatiko ng isang brand na kumbaga natamaan ko yung brand niya and then sinabi ko sa next review ko na maganda tong phone na to, mas maganda dito sa phone na sinabi kong pangit. Feels like marketing para sa kanya, which is Actually, know. actually isa yan sa dati kong problema. Pag nagre-review ako ng phone. Dati ang ginagawa ko, okay, sasabihin ko, pangit tong brand na to. I mean, yung model na to. Then magsasuggest ako ng Mas maganda. Ngayon ang ginagawa, kunya hindi, sige, para malinaw ganito. X8 Pro Max maganda. GT50 Pro pangit. Lahat pangit. Ngayon, ganito yung ginagawa ko. For example, pangit si GT50 Pro. Ang isasuggest ko pa rin sa inyo, Infinix. Meron pa rin mas magandang Infinix. Para naman hindi kayo malito na dahil lang si Infinix yung sinisiraan ko, lahat na ayoko sa kanya. Let's take note hindi siya sinisira. I mean, ala naman akong problema sa GT50 Pro. Lagi ko itong inuulit. Wala akong problema sa liquid cooling. Ang problema ko lang, may mga smartphone kasi na mabibigay nila yung same performance nang walang liquid cooling, di kailangan ng fan cooler, mas mura pa. Yun nga yun yung point eh. Yun yung pinaka-point naman talaga at the end of the day. Pero ang ganda rin ng technique mo na same brand pa rin na different model yung isasuggest mo. Ang ganda kasi most of the time meron. Meron talaga. Yung it's either yung iba na outshadow lang before, like talagang natago lang kasi nga mahal siya before, pero may mura na, di ba? Like ni-review namin noong nakaraan, Realme C100 talaga. Lagi ko siya nag-example kasi nakakatuwa yung cellphone na yun. Nakakatuwa siya kasi masyado siyang mahal and yet napakapangit niya. Sorry magkano ba presyo niya? 15K eh. Sabi pa nga nung iba 17 eh. Pini-15K ko na nga lang eh. Tapos Ngayon, ayoko mag-suggest ng ibang brand. Kasi baka sabihin ng iba, hater ka lang ng Realme. Ngayon ang sasabihin ko na lang sa kanila, G92 Max, kasing lakas lang yan ng Unisoc T7250. Pero itong Realme din na to, Realme P4 Lite, same lang din niya, same lakas lang nila, pero nasa 6K. Yun nga eh. Nasa 7K lang yung price. Nagulat ako, C100, 15K, tapos MediaTek 91? G92 Max. G92 Max na same specs pa rin ng G92? Walang difference sa specs Actually, nila? hindi nga siya G92 eh. Actually, ang pinaka term sa kanya is G80 lang yun eh. G80. G85 lang yun eh. 15K? Parang hirap ipagtanggol na. Actually, ang naririnig ko na pinagtatanggol nila doon, ito pa yung hindi ko magets eh. Guys, ito si Realme C100. Okay siya kung decent user ka lang, gusto mo lang mag-Facebook, gusto mo lang na matagal na battery. Bakit? Hindi ba siya pwedeng gawin dito? Promodizer thing kasi. Ba't mo sasabihin na ito yung bilhin mo kung gusto mo ng decent? Pero bakit hindi mo ba pwedeng gawing decent phone yung malakas na smartphone? Tsaka yung logic ng decent, hindi decent sa 15K eh. Hindi nga eh. Sa akin naman, misconception ng mga tao para sa akin na may pera kami. Putik na yan. Wala kaming pera. Kung alam nyo lang, sabi ko sa inyo. Lahat na siguro na napundar ko ng 5 taon sa pagtitake content or 6 years,
o ganyan, punta lang sa Gears eh. Ano, kung makikita niyo yung Totoo. Gears namin sa likod, dyan lang napunta. Sige, ikaw muna. PC, and then, bumibili din kami, by the way ito yung misconception din ng iba, akala nila lahat ng unit namin sponsor. May mga sponsored video kami, pero bilang lang sa daliri namin. As in, literal na bilang. It's either 3, 2, minsan nga 1 lang. And minsan wala, madalas wala actually. And most na nakikita yung mga review units namin, it's either naghihiraman kami, and binibili namin. Nahihiya nga ako kay Boss RJ, ang dami niya talagang unit na pinahiram sa akin. And then yun nga, may mga times na yun, wala akong budget dito, si RJ bibili. Mostly talaga siya. Okay, wala akong credits dyan kasi kaya talagang kay Boss RJ. And yun yung gustong-gusto ko lang linawin kasi maraming nang hihingi eh. Maraming nagano. Ako, pinipilit ko na ayoko maging masama yung ugali ko na, bumili ka ganito, ganyan. Pero, kasi dumating ako sa part na yan eh. Wala talaga akong cellphone. Pero hindi naman ako dumating sa part na nanghingi ako. Gumawa ako ng paraan para makabili, makapag-ipon, ganito, ganyan. Nasanay siguro tayo sa mga creator na nagbibigay, which is poverty porn, ituring. Wala naman ako against doon kasi kung nakakatulong sila, go for it. Pero yung konsepto kasi noon, yung parang outcome noon sa mga tao na, bakit ko pa paghihirapan, hihingin ko na lang, pwede naman pala yan eh. Ang pangit tingnan. Kumbaga, parang, kagaya ng ginagawa ng mga government na, no? Hindi naman, like, ayuda things, like ayuda. Imbis na bigyan mo ng pagkakakitaan yung tao, binigyan mo lang siya ng allowance na magagastos niya after 1 month and then, gano'n na agad ulit. Siguro dun sa poverty porn kasi actually ginagawa ko yung giveaway. Wala naman siguro. Yung poverty porn, alam ko, pangit siyang pakinggan. Actually, minsan technique pa nga siya eh. Okay. Ginagawa siyang technique para mawala yung masamang opinion sa isang brand. Ng mga brands, ng mga marketer. Nakikita ko yan madalas sa iba, mostly sa ibang bansa. Magpapag-giveaway sila ng cellphone kahit hindi naman maganda. Then, syempre, ang magiging perspective ng mga tao, uy, okay na yan. Okay na Kasi ako dyan. binag-give away. Ganda. Ngayon, sa mga nanonood sa akin, isa lang yung lilinawin ko sa inyo. 99% o baka may makalimutan ako, lahat ng sponsored video ko is naka-indicate sa video. Na meron siyang paid promotion. Actually, hindi pa nga paid eh. Bilang na bilang yung paid promotion sa akin. Then ang gusto ko lang magpag-giveaway kasi balik ko na lang din sa inyo eh. Ibig ko sabihin dun sa poverty porn, kasi maging misconception din nila ito. Sabi ko dun sa poverty porn is yung binibidyohan pa pagtulong. Kasi iba kasi yung giveaway ni Bossing eh. Or doon sa mga nagpapag-giveaway, kagaya ko, nagpapag-giveaway din naman ako. Kaya nga hindi ako nagpo-post ng mga nanalo, resibo sa page, kaso may makukulit eh. Binigay mo ba? Hindi. Pinopost ko. Kaya ang ginagawa ko, biniblur ko yung mukha nila, yung nilalagyan ko ng emoji. Kasi, ano yun eh, parang, may ko pa papakita. Basta nanalo sila, ganun. What I mean is, para sa akin, ang poverty porn, consider siya as poverty porn. If, nagbigay ka na, may binigay kang tulong, binidyohan mo, in-upload mo, and then yung tulong na binalik mo, nag-ROI sa'yo ng higit-higit pa. Sa atin, ang ganda ng terminology ni, which is yun naman talagang totoo, binabalik lang namin sa inyo. Kasi, kayo naman yung reason bakit nandito kami, di ba? Bakit may community kami? Because of you. So, yun yung magandang konsepto. Kasi hindi naman pag nag-giveaway kami na bibidyohan namin pag kinuha mo, hindi naman, yung iba, humingi lang kami ng photos and then paposting namin as receipt. Hindi naman siya bad thing na gawin and hindi naman siya kagaya ng ginagawa ng iba na tipong paiiyakin pa nila yung bibigyan nila para magkaroon ng good content. Hindi namin siya ginagawang content, kumbaga. Tumutulong ganun. Ito, sinasama ko to sa video ko ngayon late. Ito mga, siguro wala pang 10 videos. Ngayon, ang ginagawa kong way, para makahatak din ng subscriber. Nagpapasubscribe ako. Diba? Sinasabi ko sa video, subscribe. So, para may kapalit, subscribe din. Din ang balik ko, if ever man na maabot ko yung hinihingi ko na 200k subscriber ngayong taon. Ito, hindi ko alam kung nasabi ko ito sa video ko. Pero parang narinig ko nga. Pero lilinawin ko na lang din. Lahat ng dumating sa akin na product ngayong taon, sa Pasko ibibigay ko lahat. Ngayon, malalaman niyo kung anong mga product yun. Pero sinasabi ko rin naman. Ibig sabihin yung mga sinasabi mong giveaway sometimes, hindi mo rin siya niro-roll this month. Talagang iniipon mo siya. Meron akong mga binibigay na monthly, pero sa dami hindi ko rin kasi kayang asikasuhin lahat. Ang ibang gadgets o ibang product na hindi din naman related sa phone o ano. For example, yung bibilin ko lang din yung isang smartphone, hindi na ako ayoko nang bigyan ako ng brand.
Kung kaya ko siyang bilhin, bibilin ko na lang. Wag lang ako ma-embargo. Oh, may Wag lang ako embargo. hindi, ayoko niyan. Delete mo nga yung portion na to. Alam mo yung feeling na ito na lang, same brand na lang. Ayoko pangalanan yung brand. Same brand na lang, pero bawal pa ng comparison. Aha. Kaya nga, parang, hindi ko rin gets, no? Bakit nila remove yung part na yon kung same naman na po ninyo? It's either, kasi ang marketing nila nakapokus sa, ano na to? Yun. I mean yun. Nakapokus sila sa brand na yun. Kaya, ito, nag-uusap kami ni pare ko off-cam madalas. Hindi papayag yung brand na ilabas namin yung video ng totoong opinion namin, tama na. Out. Mostly sa mga naging sponsor sa akin ngayong taon, si Tecno, aminin ko, nag-aano sa akin yun. Pinakamabilis na kausap? Si Tecno nagbibigay sa akin ng smartphone. Pero isang beses lang siya nagbayad sa akin. Aha. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung price. Wag na ako sabihin. Pero ano lang siya. Don't label at as bayad. Let's sabihin natin compensation para sa effort kasi gaya nga ng sabi namin kanina, ang paggawa ng tech review, maproseso. Sabi namin, kumbaga ano lang 'yun, kumbaga just a small gift or compensation Parang ano lang para sa siya, effort. yung effort. Kasi sino ba naman tayo? Deserve naman siguro natin yung effort, 'di ba? I mean, at least compensation kahit papaano. So, gets ko 'yun. Okay? Yun lang. Pero after nun talaga, isa yun sa gusto kong bitawan ni Feberman na babalikan ako nito. Bahala na. Bahala na. Pero talaga, isa yun sa isang dahilan yun kung bakit ayoko rin. Oo, masarap may nagpapadala ng smartphone. Pero kung magpapadala kayo, wag na lang kayo magbigay ng... Talaga. Huwag nyo na lang kami pakialmahin. Ganun. Oo, Okay, so... Okay, ganda siya. Wag na lang. Tapos yung review namin, as is na lang. Oo. Kasi obvious naman di ba merong din kasi, hindi din naman kasi tanga yung viewers natin na, Oo, totoo. na pag sinabi natin maganda, you think maniniwala sila agad sa atin. Oo, tama. Na pagka sinabi natin, hindi, okay to. So tayo rin mapuputukan kasi. Oo. Ba't kami magsisinungaling, di ba? Kasi for sure, yung mga viewers namin, the same lang din ang perspective namin. Like, kung paano namin dinidistinguish yung specs ng isang bagay. Pero kami, pinagkaiba namin sa mga nanonood, nagbibigay kami ng opinion and also experience dun sa product. Iyon yung wala na hinahanap ng mga viewers natin na manonood and bibili talaga. Alam mo yung feeling ng napakasakit, yung yan Realme C100. O kaya yung kahit lang yung Honor X9D. Kinakailangan mo siyang ibalibag para lang mapatunayan na binili mo yun By the way, binili niya yun. Yung dinaan-daanan niya ng kotse, binili niya talaga yun. I mean, alam naman kami, hindi kami makakarating dito, hindi kami kakausapin ng brand kung wala kayo Yeah. Kasi at the end of the day, data, statistics yung hinahanap nila. Ngayon bandang uli, darating kami dito, tapos ano pa na. Ibebenta namin kayo. Kayo pa yung ibebenta namin na bilhin niyo yung brand na to. Diba? Yun lang. So sa akin naman, ang ano ko rin dyan, hipokrito din naman ako kung sasabihin ko wala akong sponsored video. Pero kung makikita ninyo, at alam ng iba na sponsor siya, hindi siya bias na review. Kung makikita ninyo. Ayun yung parang pinaka, ko talaga panghahawakan ko dyan sa part na yan. Pero ang gusto ko lang ding linawin kung bakit merong mga content creator dito sa Philippines, mostly talaga lahat merong sponsor. Iba ang sistema ng earning sa YouTube dito sa Philippines. Talagang hindi mo masusustain yung production, hindi mo masusustain yung mismong overall na needed mo na budget para makabili ng isang device if YouTube sahod lang. Totoo yun. 101% yan. Okay? If YouTube sahod lang, if affiliate lang. Okay? Meron talagang part na gano'n. Pero syempre ako rin, ang goal ko, mas gusto ko rin naman na sa akin, kung baga merong i-release na phone, bibili ako. Walang embargo. Maganda yun. Yung kasi yung parang kumbaga pinaka-essence ng isang reviewer. However, need din talaga ng ng mga reviewer, ng resources. And sometimes doon kami nagkukulang. Yeah. That's the reason why yung pagkakaroon ng sponsorship is not a bad thing. Magiging bad thing lang siya if yung review mo is inalter ng brand na nagpa-sponsor sa'yo. Which is most naman ng mga naging kakolab ko, wala. Kung meron mang changes, siguro mga infographics, madalas kasi kami nagkakaroon ng error dyan. Like, halimbawa, imblis na 6.8, nagiging 6.9. Mga typos. Which is normal kasi isasalamin yung brand sa video. So, okay lang yun.
Pero yung part ng takeaways like crucial, let's say sabihin natin na ganto ganyan, pangit. Hindi naman, not saying the word na pangit, let's say sabihin natin na against sa kanila tapos papabalik nila X. Meron kasi isang brand talaga sa akin na nag-reach out, ayoko na ng pangalanan ko sino, nagbigay ng script, malaki yung, alam mo yon budget niya, and way back 2023 pa to by the way. Nag-out ako kasi di ko talaga kaya na magbasa ng script nila para sa isang review. Di kaya. Kasi nga, just I said, being passionate is... Lalo kung smartphone naman yung i-review natin, hindi mo man masabi na hindi ka bias, pero may part doon na minsan ide-depend mo siya eh. Ang problema kasi sa iba, totally sumuko sa brand eh. Yan nga eh. Yun ang pangit pag naging panatiko. Kasi pag panatiko ka, syempre, hindi mo i-criticize yung bagay na panati ka na eh. Kumbaga, bulag ka na. Paano pag may nag-criticize dyan, pagtatanggol mo agad? Which is good point. Kaya nga, if ever man na napanood nyo kami, huwag kayong mag-stick lang sa amin. May pinaka-best Huwag suggestion. kang mag-stick lang dyan sa 5. Try mo din sa ibang content creator. Hindi man sa Pilipinas, tingnan mo rin yung opinion nila. Sa ibang bansa. Hindi yung nakita mo na, uy, ano to maganda Tingnan mo din yung opinion. No, ibang iba pa. Para masala mo rin kung sino yung mga reviewer na pwede mong pagkatiwalaan and mga reviewer na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Kasi at the end of the day, di-distinguish mo yan for sure. Kasi kung pare-parehas kami mag-a-align sa isang opinion na ganito, kinikriticize namin yung brand, and then yung iba, or yung isa, more on positive yung sasabihin, di ko naniniwala. Di ba? Okay, hot take question naman tayo. So, bale, mabilisin sagutan lang din to. No explanation needed. Kumbaga, sabihin niya lang, then, siguro may explanation, mga isa lang. Bago tayo pumunta doon sa part ng quick fire, which is mga quick question, one word at a time lang. Okay? So, dito muna tayo sa hot takes. Unang-una, ano ang tech opinion mo na feeling mo maraming hindi sasang-ayon sa'yo? Overpriced daw si iPhone. Ano yung parang quick explanation mo sa ibig mo sabihin? Like one lang, one sentence. Tingnan niyo yung ibang kapresyong model ng iPhone sa ibang brand para makita niyo kung ano ibig kong sabihin. Mas makakakita kayo doon na parang mas ulit si iPhone kaysa dito. Ngayon yung pinaka-hot takes mo. So, it depends on sa model, no? Sa model, okay. Next naman na question natin. Ayun lang naman yung akin. Ayun lang akin. Okay. Anong smartphone brand ang tingin mong pinaka-underrated ngayon? Kanina natin ito pinag-uusapan eh. So, yun lang din. Sagutin lang din. Quick explanation. Siguro ang underrated ngayon ni Samsung. Samsung? Kasi? Hindi dahil bakit underrated? Sikat nga yung Samsung. Mas masyado tayo nakapokus sa ibang brand ngayon. Okay. Pero tingnan niyo yung mga model ni Samsung ngayon. Mas makakita tayo ng mas magandang value compare sa iba. I see. Tama. Naniniwala ako dyan. Sa akin naman siguro, Lenovo, bago, kasi kakabalik lang. Pangalawa, hindi natin masyado napapansin, but marami din itong papaiyakin if maging maganda yung performance ng Lenovo Legion Y70 2026. Then, para sa akin, next naman is yung budget segment lang. Huwag natin pag-usapan yung mid-range flagship nila. It's either Realme and Vivo, dahil meron akong mga binilang phone nila ngayon sa budget segment na okay, at least siguro dahil sale ko sila nabili. Merong mga goods na phone sila na nire-release na hindi masyadong napapansin. Sa tingin ko lang. Pero may mga nakikita ko nagre-review sa kanila na laging sinasabing kinakain ni Tecno and Infinix. So, hindi masyadong parang napupuntahan yung segment yun since pag sinabing Infinix, pag sinabing Vivo and Realme, overpriced, yun yung unang pumapasok sa isip natin. Yun lang naman. Dagdag ko pala dahil sinabi mong budget, nitong first quarter ng 2026 si Oppo, underrated talaga siya sa A6X at A60. Ganda. Totoo yun. At actually, best budget phone ko siya para sa under 5K. I don't know kung anong presyo niya ngayon kasi may nakikita ko mga 5.6 na daw, 5.6, 7K. Parang umabot na siya ng 6K to 7K pataas pa eh. Dang. Dati, ang presyo niya nasa less than 5 eh. So, yun yung mga hot takes natin sa brand. Now, quick fire question naman. Hindi ito na. Unahin natin yung tanong kanina. Android or iPhone? iPhone. Okay. Snapdragon or MediaTek? Snapdragon. Same. Snapdragon here. Gaming phone or camera phone? Camera phone, gaming phone. Okay. Foldable or traditional phone? Traditional. Same here. Flat display or curved display? Flat. Same flat.
AMOLED o LCD? AMOLED. AMOLED, same AMOLED. Advancement, di ba? 120 Hz or 144 Hz? 165. 65. Hindi, 120. Ako Doesn't 60. matter eh. Doesn't matter. Wala namang magkaiba dyan. Fast charging or bigger battery? Bigger battery. Okay. Pero napag-usapan natin kanina na meron naman mga phone na binibigay na yung dalawa. Okay? Wireless charging or wired charging? Wired. Wired. Same. USB-C or MagSafe? USB-C. Ayun. Google Photos or local gallery? Hindi ako fan ng Google Photos eh, pero more on kung ano yung bake na ano yun, na galleries app yung ginagamit. Okay. Local. Okay. Tapos, cloud storage or local storage? Local. Same. Actually, may pagka-cloud din kasi ginagamit ko sa mga work namin. Yan, add ko lang. Tablet or laptop? Laptop. Same laptop. Mas marami kayang gawin. Desktop PC o laptop? Kaya na. Comfortability versus power. Sa ano ko ngayon, sa condition, sa environment ko ngayon, laptop. Sa akin naman PC since di naman ako masok palalabas. Pero it depends pa rin, di ba? Steam Deck or gaming laptop? Gaming laptop. Gaming laptop, okay. Kahit malaki, tapos mabilis malobat. Siguro sa akin, Steam Deck, no? Although wala pa ako nagagamit na Steam Deck, pero Ako rin eh, hindi pa ako nakagamit ng laptop eh. Gaming laptop. Ang problema kasi sa gaming laptop, yung mabilis madrain yung battery talaga. Anyway, mobile game or PC gaming? Gusto ko PC, gusto ko mobile games na nasa PC. Gusto ko ng PC games na nasa mobile games. Emulated, no? So, same. 5G mobile or CODM? Call of Duty. Call of Duty, okay. MLBB or HOK? Hot topics. MLBB din kasi matagal na. Genshin Impact or Wuthering Waves? Wuthering. For testing or for personal game? Personal din. Okay, personal. Bluetooth earbuds or wired earphone? Bluetooth. Okay. Bigger storage or SD card? SD cards. SD card din. Kasi pwede natin i-expand. Pwede diba? expand yun eh. Mechanical keyboard or membrane keyboard? Mechanical. Gaming mouse or controller? Sanay ako sa controller eh, pero hindi na kasi ako naka-experience ng mouse eh. Sa ganito? Hindi. Hindi ka nag-mouse dito dyan? ba? I mean... controller. O trackpad. Trackpad or ano. Hindi mouse, syempre. Okay. Mouse yung ginagamit madalas. Okay. Smartwatch or smart ring? May smart ring ako, di ko lang dala. Pero may smartwatch din ako. Smartwatch. Ako rin smartwatch. Kasi diba? yung smart ring, hindi accurate, by the way. Nakagamit na hindi accurate. AI assistant or manual search? Manual. Mas gusto na. Sabagay. Google Gemini or ChatGPT? Sa ngayon, Gemini gamit ko eh. Hindi ko pa makita si ChatGPT na gagamitin ko. Hanggat maaari, umaalis ako sa AI eh. Sa akin naman, ChatGPT since mas marami na siyang alam sa akin. TikTok or YouTube? YouTube, syempre. Diyan yung platform natin. TikTok. Ba't ka magti-TikTok ka lang ano eh? Sabagay. More on dyan, mga sumasayaw ata dyan. Netflix or Disney Plus? Netflix din. Wala kasi akong Disney Plus account. Actually, nagkaroon ako lahat. Sabay. Next, Spotify or YouTube Music? Gusto ko ng Spotify pero YouTube Music gamit ko dahil convenient eh. Isa lang babayaran mo eh. Naka-premium ka na eh. Ako rin, ang problema ko sa Spotify is wala siyang parang history. Unlike sa YouTube Music, parang YouTube siya, pero more on music siya. Ayoko lang doon kasi hindi ako naka-premium, daming ads. Anyway, 1080p or 4K? 4K. Sa akin, 1080p kung display, 4K kung video quality. Yan. 30 FPS or 60 FPS? 60. Same, 60 FPS sa gaming, 30 FPS sa shooting, kagaya nito. Duga nag-explain. 60 FPS or 120? 120. Siyempre, 120. Portrait or zoom lens? Portrait lens or zoom lens? Yung parang prime and zoom, which is na-discuss ko sa before. Yan, zoom lens. Zoom lens. Ang kulit no? Pinoint out pa.
Periscope, zoom, or ultra-wide? Actually, mas ginagamit ko yung periscope. Oo, ako rin. Siguro no-brainer na question na yun. Saan ba mo gumagamit ng ultra-wide ngayon? Hindi ko nagagamit yan eh. Anyway, plastic back or glass back? Glass. Glass. Ako rin siguro glass. Metal frame or plastic frame? Metal. Akin plastic. Main reason is gaming, di ba? Medyo mas mainit pag ilang beses ko na napatunayan. Anyway, eSIM or physical SIM? Physical. Physical pa rin, physical. Embrace physical. Fingerprint sensor or face unlock? Actually, komplikado yan. Sige, dun ako sa face unlock. Okay. Sige, akin fingerprint. Side-mounted fingerprint or in-display fingerprint? Side-mounted. Side-mounted. Akin in-display if ultrasonic fingerprint sensor yung gagamitin. Pero sa bagay, same lang din tayo ng dyan, takeaways kasi parang mas responsive yung physical, no? Dito. Ano ba? Hindi kasi, for example, nasa bulsa mo, kailangan mo pa munang tingnan eh. Dito, kapain mo lang. Ganda. Okay, next naman, IP68 or super fast charging? IP rating o super fast? Super fast. Super fast din kasi di naman ako magsiguro gagamit ng cellphone swimming pool. Anyway, 256GB or 512? 512. Akin, syempre, depende sa budget. Pero syempre, 512, no? Go for 512. Ito na, One UI or HyperOS? Naku po, no-brainer One Oh, UI. syempre, for sure. Kahit na-improve yan, may bug pa rin po. ColorOS or PanTouch OS? ColorOS din. Stock Android or customized Android? Yung mga may UI. Stock din. Okay. Budget phone every 2 years or flagship phone every 5 years? Flagship phone. Yeah, Every flagship 5 years. phone tayo dyan. Buy online or buy in store? Ang daming nito, debate. Online. Bakit? I mean, merong risk, na pwede daw ba to. Pero ang laki ng matitipid natin. Sale talaga. Tsaka pangalawa, hindi naman yung mga seller yung scammer dyan eh. Oo. Yung courier mismo, as in. And that's the reason why meron tayong mga pwede nating i-appeal, kailangan videohan talaga para maano. Tsaka pag di naman nila binalik, DTI nyo lang yan. Babalik nila yan. Brand new or second-hand flagship? Second-hand flagship. Okay. Totoo. Tech specs or real-world experience? Tatalo kanina. Parang hirap siyang paghiwalayin eh. Pero may tech specs. Tech specs. Sa akin yung real-world experience since parang dun mo mas makikita. Pero syempre, kung ang tech specs, maganda naman talaga based sa knowledge natin. Pero kung baguhan kasi tayo, parang hirap Pagka baguhan talaga, kailangan mo ng masubukan muna. Tama. Unboxing or full review? Full review. Full review. Kasi unboxing, bias ka pa sa unboxing since first impression. Benchmark or actual gaming? Actual, syempre may tanong, still, lagi natin sinasabi bakit tayo nagpapakita ng benchmark kung mahalaga yung gaming. Ang akin, for reference kung hanggang saan yung kaya ng device. Kumbaga, limitations. Nagpapakita lang kami ng Antutu para if ever man na makita mo agad yung kabuuan ng performance niya, magkaroon tayo ng idea. Then sa Mi Actual niya, doon na natin makikita yung thermal niya, yung battery niya. Pero kung gusto mo nga lang nung general na makita agad siya, doon ka na magkaka-idea. Sa Antutu. Tsaka meron din kasing problem ang Antutu before na may mga phone companies na kinakausap sila, then i-tune up mo itong mga ganito. May identifier kasi yung mga phone. So, yeah. Anyway, battery test or camera test? Sa part ko, battery testing. Same ako. Kasi ako, hindi naman ako masyadong makamera na tao eh. So, more on, siguro, pag gagamitin ko yung device ko, gaming talaga. Kaya, battery. Anyway, performance or camera? Pero performance. How about battery life or charging? Battery life. Battery life din ako. A value for money or premium experience? Gusto ko yan Ano bili mo doon? Value for money. RGB setup or minimalist setup? Minimalist. Minimalist tayo dito, di ba? Hindi naman tayo mga RGB. Dark mode or light mode? Dark mode ako dyan. Sa panonood ng... Ay. Kala ko Parang ako yung ngayon yung di nakagets Napapose Okay, tapos na tayo dyan. Pero muna, biggest tech flex. Biggest na nabili mo na pwede mong i-flex. Tech products, Ito. Oy, MacBook. Sa akin, yung PC setup ko. Medyo napagastos tayo ng medyo mahal-mahal doon.
Most overrated phone brand. Ito na naman. Yung parang hype na hype ngayon. Hype na hype ngayon, Poco. Poco. Same thing. Pero include din natin ang Infinix and Tecno. Maraming mas okay din sa kanila. Okay. Best phone you've reviewed this year. Plus 15. T? 15. 15 lang. Sa akin, Ico Z11 Turbo. Ganda. Promise. Hanggang ngayon, yun pa rin yung pinaka-favorite ko. Anyway, ito naman, biggest tech regret. Wala akong pinagsisisihan kasi pinipili ko talaga. I mean, Ganda. Parang walang syempre, bad di ba, decision. limited lang naman yung budget natin. Syempre, ang hirap pumili ng isang cellphone, alam mo, sasablay. Pero syempre, ngayon, nakakabili ko ng ganyan. Ang pinagsisisihan ko yung mga overpriced. Na binili mo. Pero hindi ko siya pinagsisisihan kasi, syempre, para makakaroon din ng awareness. Wait lang, ito ba yung mga review unit? Hmm. Oh. Sa akin, ano lang yung una kong camera. Yung binenta ko kay Alwin. Bakit? Kasi, I mean, may natutunan naman ako doon. Learning curve. Natuto ako ng mga basics. At time, nadaan ako sa hype. Kasi naka-sale din Pero yun, medyo, yun, parang, simula nung na-realize ko yun, nag-focus ako sa review na, oy, wag kayo magpaano, ay, magkakaya kayo sa akin. Parang ganun. One gadget you can't live without. Yung hindi ka mabubuhay pag wala. Storage. Oh, ganda! Throughout sa lahat, kahit di pa ako nag-review, hindi ako nagpapawala ng storage. Siguro sa akin yung smartphone ko, kasi doon nagsimula lahat. Doon nagsimula sabagay. lahat One app you can open every day. Kumbaga, ito yung ano, hindi Shopee? YouTube? Hindi. Madala. Pagka lang may... Nahuli. Nahuli, boss. Nahuli. Shopee, pagka may target na cellphone, hinihintay magmura, lalo yung Realme, nabili ko siya ng 10K, at least nakatipid, pero lugi pa rin. Siya yung yung tig-tipi 15K sabi mo, si 100. Sa akin naman, siguro tik-tik. Doon ko kasi dinadump lahat ng information ko. Meron, para siyang note app. Ito siya. Dito din kami naggagawa ng scheduling. So, tik-tik app, recommended. Sponsored by Sponsored pala, Hindi. Talaga, hindi, kada araw siguro, dyan ako nakatingin pag magdadump ako ng info. Anyway, next naman na question. One feature every phone should have. Still micro SD card. Sa akin, telephoto. Telephoto lens. Please, include it. If you could keep one gadget for a year, what would it be? Kung ano yung meron kang i-keep na gadget ngayon, taon, ano yun? Smartphone? Hindi, siguro pang kalahatan din. Let's say sabihin natin smartphone and other stuff. Siguro, hawak na lang ako ng Steam Deck. Kaysa mag-cellphone ako. Guys, di hamak na mas may pupuntahan yung oras natin. Kung maglalaan tayo sa isang game or sa isang movie na meron tayong makukuhang story or lesson kaysa magbus ka ng oras sa TikTok. Para bang mas worth it na tumapos ka ng isang game kaysa manood ka ng shorts. Sa akin naman, dalawa. Smartphone, kaya it's either yung daily driver phone ko or itong iPhone 16 Pro, and then camera. So, yun lang lahat, Ilang oras kami nag-usap ni Sir GTT, and yan yung overall na overall topics na pinag-usapan namin dito sa Tambay with Tech Talks. And kung meron pa kayong mga gustong i-suggest susunod na pag-uusapan namin, kasi for sure mauulit to, Ang napag-usapan kasi or parang suggestion ni Bossing 4 times in 1 year. So, nakaisa pa lang kami. Meron pa tayong quarter 2, meron pa tayong quarter 3, quarter 4. Siguro guys, kung sakaling mauulit to, pwede tayo mag-suggest sa kanil. Kay Boss Pare kayo tayo magse-set up ng ganito. Siguro naman gusto niyo yun, gusto rin natin yun. Patay, ang gulo kasi gagawin ko yung best ko para ma-set up namin yung studio ng okay. Tapos maraming salamat sa pagsama sa amin, sa kwentuhan namin, and also sa mga usapan namin with Sir GTT. And also, thank you kay Sir GTT sa pagpapapunta sa amin dito dahil magte-take out talaga ako ng phone. Seryoso yon. And wag mo na lang ako kasuhan. Anyway, thank you ulit kay Sir GTT sa pag-aanya sa amin, pag-invite, and also pag-set up dito sa kanyang magandang mansyon. Mahaba to guys, hindi nyo kita. Nakikita nyo nasa likod ko. Marami pa siyang lupain dyan. Yun lang.
Peace out. Thanks for watching. Thank you guys. Yun lang. Oh, wait. Yung intro. Ito yung intro. Okay. Sige, patay mo Hindi, muna. gabi na eh. Ano? Babaguhin ko lang naman para yung umaga kanina. Okay. Eh, Kumbaga liliwanawagan ko ba? Hmm.